Mayroong mga instrumentong hindi mo pa naririnig. Ang mga musical instruments ay mahalaga upang magkaroon ng magandang flow ang kanta. Nakakatulong ito upang maging interesting at magandang pakinggan ang mga awitin. Ngunit sa palagay ko ay marami pa rin sa mga ito ang hindi mo pa lubusang nakikilala. Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa bagay na yan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, nickel harpa. Ang nickel harpa ay isang lumang instrumento mula sa Sweden. Ang pangalan nito ay mula sa dalawang Swedish words na nickel, na ibig sabihin ay susi, at harpa, na tumutukoy sa isang instrument na may string. Kaya tinatawag din itong kid fiddle dahil may mga susi ito na ginagamit para baguhin ang tunog ng mga string. Ang nickel harpa ay parang violin pero may mga susi sa gilid nito. Kapag pinindot ang mga susi ay nagbabago ang tunog ng string. Hindi tulad ng violin, hindi na kailangang pisilin ng daliri ang mga string para lumikha ng tunog. Ginagamit ito kasama ng arko o bow at may 16 na strings ang modernong version nito. 4 sa mga string ang tinutugtog gamit ang arko, habang ang 12 na iba pa ay sympathetic, ibig sabihin sumasabay lang sa tunog ng iba pang string. Kaya nagbibigay ito ng mas mayaman at malalim na tunog. Samantala, ang pinakamatandang ebidensya ng nickel harpa ay mula sa isang larawan sa isang lumang simbahan sa Sweden na ginawa noong 1350. Mula noon ay nagkaroon ito ng maraming pagbabago. Noong 1929 ay isang Swedish musician na si August Bolin ang nag-ayos sa disenyo ng nickel harpa para gawing chromatic ito. Ibig sabihin nagdagdag siya ng mga susi para mas maraming nota ang maaaring matugtog. Dahil dito ay mas naging flexible ito sa iba't ibang uri ng musika. Kaugnay pa nito may iba't iba namang klase ng nickel harpa, depende sa bilang ng string at susi. Ang pinakakaraniwan ay ang chromatic nickel harpa na may 3 string para sa melody at isang drone string. Meron ding contrabass harp na sikat noong 17th at 18th century at silver bass harpa na ginagamit naman noong 19th at early 20th century. Sa pagtugtog naman ng nickel harpa, ito ay hinahawakan ng pahiga at sinusuportahan ng isang strap sa leeg o minsan ay nakapatong sa hita. Pero isang musikero mula sa Belgium na si Didier François ang nagpakilala ng bagong paraan ng pagtugtog. Hawak niya ito ng patayo katulad ng cello para mas madali ang paggalaw ng kamay at mas gumanda ang tunog. Number 2, dizzy. Ang dizzy ay isang musical instrument mula sa China. Isa itong uri ng plauta na gawa sa kawayan. May 6 itong butas para sa mga daliri at isang espesyal na butas na may manipis na membrane. Ang membrane na ito ang nagbibigay ng kakaibang tunog sa dizzy, kaya naiiba ito sa ibang plauta. Matagal nang ginagamit ang dizzy sa China. Sinasabing nagmula ito noong panahon ng dinastiyang Han. Mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Noon ay ginagamit ito sa mga seremonya, pista, at iba pang mahahalagang okasyon. Hanggang ngayon ay bahagi pa rin ito ng traditional music ng China. Madalas itong ginagamit sa mga opera, orkestra, at modern performances. Ang paggawa ng dizzy ay nangangailangan ng maingat na proseso. Pinipili ang tamang kawayan at pinapatuyo ito para tumagal ng maraming taon. Kapag tuyo na ay hinuhulma ito sa tamang haba at ginagawa ang mga butas. Ang sukat ng dizzy ay may iba't ibang klase. Mayroong bangdi na may mataas na tono at mayroong kudi na mas mahaba at may mas mababang tono. Subalit ang pagtugtog ng dizzy ay hindi madali. Kailangang tama ang paghinga at posisyon ng mga daliri para makagawa ng tamang tunog. Hinihipan ito habang tinatakpan at binubuksan ang mga butas upang makalikha ng iba't ibang nota. Ang espesyal na butas na may membrane ay nagbibigay ng kakaibang tunog na hindi matatagpuan sa ibang wind instrument. Sa kasalukuyan ay hindi lang sa traditional music ginagamit ang dizzy. Marami na ring musicians ang gumagamit nito sa mga modern musics. Minsan ay sinasama ito sa fusion combination ng old at new sound. Dahil dito ay mas nakikilala ang dizzy sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami ding kilalang musicians ang nagpapatuloy sa paggamit ng dizzy. Dahil sa kanila ay mas maraming tao ang nagiging interesado sa instrumentong ito. Kahit maraming bagong instrumentong lumalabas ay nananatili pa rin ang dizzy bilang mahalagang bahagi ng kultura at musika ng China. Number 3, crystal bashet.
Ang crystal basset ay isang kakaibang instrument na nilikha noong 1952 ng magkapatid na sina Bernard at François Basset mula sa France. Tinatawag din itong crystal organ at isa itong idiophone. Ibig sabihin, gumagawa ito ng tunog gamit ang panginginig. Hindi ito tulad ng gitara o piano na may mga string. Ang tunog nito ay lumalabas sa pamamagitan ng pagkiskis ng basang daliri sa mga glass rods. Dahil dito ay malambot at parang mahiwaga ang tunog na nalilikha. Bukod dito, ang instrumento na ito ay may 54 na glass rods na nakaayos ayon sa chromatic scale. Ang chromatic scale ay isang sistema kung saan nakaayos ang mga tunog mula mababa hanggang mataas. Kapag kiniskis ng daliri ang mga glass rods, ito ay nanginginig at naglalabas ng tunog. Ang tunog ay dumadaan sa isang metal rod na konektado sa isang fiberglass cone. Ang cone na ito ang nagpapalakas at nagpapalinaw sa tunog. Dahil sa kakaibang disenyo ng crystal basket, mukhang ito ay gawa sa mga kristal. Gayun din ang tunog ng crystal basset ay kakaiba at bihira lamang marinig sa ibang instrumento. Dahil dito ay ginagamit ito sa ballet, teatro, pelikula, jazz, rock at electronic music. Ilan sa mga kilalang musikero na gumamit nito ay sina Thomas Bloch, Tom Waits, Jean-Michel Jarre, François Bayle, Luc Ferrari at Cliff Martinez. Narinig din ito sa ilang pelikula at iba pang mga palabas. Ang tunog nito ay parang mula sa panaginip o isang engkantadong lugar. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang crystal basset ay dahil ipinapakita nito ang pagsasama ng sining at agham. Ginagamit nito ang mga simpleng materials tulad ng salamin, metal at kahoy upang makagawa ng tunog na walang katulad. Ang instrumentong ito ay nagpapakita ng pagiging malikhain ng tao at ng walang katapusang posibilidad sa paggawa ng musika. Number 4. Chapman Stick. Ang Chapman Stick ay isang kakaibang musical instrument na nilikha ni Emmett Chapman noong 1970s. Mukha itong fretboard ng gitara pero mas mahaba at may mas maraming string. Hindi ito tinutugtog sa karaniwang paraan tulad ng gitara. Sa halip, ang tunog ay nalilikha sa pamamagitan ng pagtapik o pagtap sa mga string gamit ang parehong kamay. Dahil dito ay maaaring pagsabayin ng bass, chords at melody. Kaya parang isang piano na ginagamit ang parehong kamay sa pagtugtog. Karaniwan namang may 10 hanggang 12 na strings ang Chapman Stick. Pero may ibang version na may mas kaunti o mas marami. Ang tunog nito ay kakaiba dahil hindi kailangang kalabitin ng string para marinig ang tunog. Dahil sa kakaibang disenyo nito ay nagiging madali para sa isang musikero na tumugtog ng dalawang tunog ng sabay. Tulad ng pagsabay ng bass at melody sa isang kanta. Dagdag pa rito, ang Chapman Stick ay sinusuot gamit ang isang belt hook at shoulder strap, kaya hindi ito kailangang hawakan tulad ng gitara. Dahil dito ay malayang magagamit ng musikero ang parehong kamay sa pagtapik sa mga strings. Ang kaliwang kamay ay madalas ginagamit para sa bass, habang ang kanang kamay naman ay para sa melody o chords. Sa ganitong paraan ay kaya ng isang tao lang na tumugtog ng buong kanta na parang may kasamang ibang musikero. Samantala, noong 1969, si Emmett Chapman, isang jazz guitarist, ay nakaisip ng bagong paraan ng pagtugtog gamit ang parehong kamay sa fretboard. Noong una ay gumamit siya ng isang 9-string guitar, pero napansin niyang mas magiging madali kung may bagong instrumentong mas bagay sa ganitong estilo. Noong 1974 ay inilabas niya ang unang modelo ng Chapman Stick at ipinakita ito sa publiko sa isang TV show na What's My Line. Mula noon ay naging popular ito sa mga musikero na gustong tumugtog ng musika kung saan maaaring pagsabayin ng iba't ibang tunog. Ang Chapman Stick ay unang ginawa mula sa matitigas na kahoy tulad ng ironwood at ebony. Pero sa paglipas ng panahon ay ginamit din ang polycarbonate resin at carbon fiber. Sa ngayon, ang karamihan sa Chapman Stick ay gawa sa laminated hardwoods tulad ng maple, rosewood, mahogany at bamboo. Pinili ang mga materials na ito para matibay ang instrumento at maganda ang tunog nito. Number 5. Yay Bahar. Ang yay bahar ay isang kakaibang musical instrument na ginawa ni Görkem Şen, isang musikero mula sa Turkey. Natapos niya itong likhain noong 2009. Ang pangalan nitong yay bahar ay mula sa Turkish word na yay, na ibig sabihin ay spring, at bahar na nangangahulugang tagsibol o bagong simula. Ang tunog nito ay parang electronic o pang science fiction movie, pero ito ay isang pure acoustic instrument. Ibig sabihin, hindi ito gumagamit ng kuryente o anumang electronic device para mapatunog. Ang yay bahar ay gawa sa dalawang mahahabang string na nakakabit sa isang patayong frame.
Ang mga string na ito ay nakakonekta sa dalawang bakal na springs na nakadikit naman sa dalawang pabilog na drumheads o membrane. Kapag hinila o pinindot ang kwerdas, ang vibrations nito ay dumadaan sa mga springs at napupunta sa mga membrane. Dahil dito ay lumilikha ito ng kakaibang tunog na parang galing sa ibang mundo. Gayun din naman may tatlong paraan ng pagtugtog ng yay bahar. Una, maaaring gumamit ng arko o bow para hagurin ang mga strings katulad ng ginagawa sa violin. Pangalawa, pwedeng hilahin o pluck in gamit ang daliri parang ginagawa sa gitara. Pangatlo, maaaring tapikin o paluin ang mga springs at membrane para makalikha ng kakaibang tunog. Ang resulta ay isang malalim at malakas na tunog na parang echo na lumalawak sa buong paligid. Samantala, ang inspirasyon naman ni Görkemshen sa paggawa ng yay bahar ay mula sa iba't ibang instrument sa iba't ibang kultura. Isa na rito ang Turkish ney, isang tradisyonal na plauta mula sa Turkey. Mayroon ding African thunder drum, isang tambol na lumilikha ng tunog na parang kulog. At ang Australian didgeridoo, isang mahabang wind instrument na lumilikha ng malalim na tunog. Pinagsama niya ang mga ideyang ito at nabuo ang yay bahar, isang kakaibang instrumento na may bagong tunog. Dahil sa kakaibang tunog ng yay bahar ay ginamit na ito sa iba't ibang uri ng musika. At noong 2018 nga ay ginamit ito sa soundtrack ng pelikulang Hostiles. Noong namang 2020 ay ginamit ito sa isang kanta sa album na Dartoin or Seaborn ni Muiran Nick Amlaoib. At noong ding 2021 ay ginamit naman ito sa album na Intruder ni Gary Numan. Bukod dito, ginagamit ito ng ilang musikero sa kanilang live performances, lalo na sa experimental at ambient music. Number 6, Martenot Waves, Ondes Martenot. Ang Ondes Martenot ay isang kakaibang musical instrument na nilikha noong 1928 ng isang French musician na si Maurice Martenot. Isa itong electronic musical instrument na kayang gumawa ng soft sound at parang nagmumula sa ibang mundo. Ang tunog nito ay madalas ikumpara sa theremin pero may mas magandang kontrol ito pagdating sa tono at tunog. Samantala, may dalawang paraan ng pagtugtog ng Ondes Martenot. Una, gamit ang isang metal na singsing na isinusuot sa daliri. Ang singsing na ito ay dumudulas sa isang manipis na kawad para makabuo ng tunog. Pangalawa, gamit ang keyboard na may 72 key. Ang keyboard nito ay may natatanging katangian dahil pwedeng igalaw pahalang ang mga key upang makalikha ng vibrato o ang pag-alog ng tunog tulad ng sa boses ng isang mga awit. Mayroon din itong isang drawer na ginagamit ng kaliwang kamay upang kontrolin ang lakas ng tunog at timbre. Gayun din naman ay kakaiba rin ang mga tunog na kayang gawin ng Ondes Martenot. Kayang nitong lumikha ng sine wave, square wave, triangle wave at pulse wave, pati na rin ang pink noise. Ang tunog nito ay maaring baguhin gamit ang 4 na espesyal na speaker na tinatawag na diffuser. Isa sa mga ito ay ang metallic na isang speaker na may gong na nagbibigay ng tunog na parang metal. Mayroon ding palme, isang speaker na may manipis na mga string na lumilikha ng kakaibang resonance o tunog na may alingaw-ngaw. Dahil sa kakaibang tunog nito ay naging popular ito sa classical music. Ang sikat na French composer na si Olivier Messiaen ay madalas itong gamitin, lalo na sa kanyang sikat na Turangalila Symphony. Ang sister-in-law niya na si John Loriod ay isa rin sa pinakamahusay na musician na tumugtog ng Ondes Martenot at nagpakilala nito sa mas maraming tao. Bukod sa classical music ay naging bahagi rin ito ng mga pelikula at TV soundtracks, lalo na sa science fiction at horror, dahil kaya nitong gumawa ng kakaiba at nakakatakot na tunog. Sa modern music ay ginamit din ito ng ilang kilalang artist tulad ng Daft Punk, Damon Albarn, at lalo na ni Johnny Greenwood ng Radiohead. Number 7, Harpsichord. Ang harpsichord ay isang kakaibang instrument na ginawa ni Henry Dagg na isang inventor at musician mula sa England. Para itong malaking music box pero mas modern version. Meron itong 46 strings at tumutunog gamit ang mga pin na nakalagay sa isang cylinder. Kapag umiikot ang cylinder, ang mga pin ay nagpapagalaw sa strings kaya ito nakalilikha ng tunog. Meron din itong dalawang malalaking torotot na nagpapalakas ng tunog, kaya mas rinig ito kahit malayo. Isa pa sa espesyal dito ay gumagana ito gamit ang solar energy, kaya hindi na kailangang isaksak sa kuryente. Samantala, noong 2006 ay sinimulan ni Henry Dagg ang paggawa ng harpsichord bilang bahagi ng isang proyekto ang English Folk Dance and Song Society. Ang plano ay gumawa ng 3 kakaibang instruments, pero dahil sa hirap ng proseso ay isa lang ang natapos niya, at ito nga ang harpsichord.
Dahil sensitive ito sa panahon ay hindi ito maaaring ilagay sa labas kaya hindi nagamit sa original na proyekto. Sa huli ay ibinalik niya ang pondo pero natapos pa rin niya ang instrument gamit ang sariling pera. Umabot rin ang gastos sa 90,000 pounds para mabuo ito. Kaugnay pa nito ay naging sikat ang Sharpsichord dahil ginamit ito ni Björk na isang sikat na mga awit sa kanyang Biophilia Tour. Isa ito sa mga instrument na ginamit niya sa kanyang kanta na Sacrifice. Dahil sa kakaibang tunog nito ay naging espesyal ang kanyang performance. Mas naging interesado rin ang maraming tao sa instrumentong ito dahil sa natatanging tunog na nalilikha nito. Karagdagan pa dito, isa sa mga pinaka-interesting na bahagi ng Sharpsichord ay hindi ito kailangang tugtugin gamit ang kamay. Mayroon itong isang cylinder na may butas at dito maaaring ilagay ang mga pin para makagawa ng iba't ibang tunog. Kapag umiikot ang cylinder, ang mga pin ay tumatama sa mga lever na nagpapatunog sa strings. Ang tunog ng string ay pinalalakas ng dalawang malalaking torotot sa magkabilang dulo. Dahil dito ay nagagawa nitong tumugtog ng mag-isa kapag naayos na ang mga pin sa tamang lugar. Number 8. Bowhammer Cymbalum. Ang Bowhammer Cymbalum ay isang kakaibang version ng cymbalum. Ang cymbalum ay isang instrument na may maraming metal string at tinutugtog gamit ang mallets. Ngunit sa Bowhammer Cymbalum ay hindi na mallets ang ginagamit kundi isang espesyal na kasangkapan na tinatawag na bowhammer. Dahil dito ay nagiging mas kakaiba ang tunog na nalilikha nito kumpara sa tradisyonal na cymbalum. Samantala, ang cymbalum ay isang malaking instrument na hugis trapezoid na matagal nang ginagamit sa Hungary, Slovakia, Romania at Ukraine. Karaniwan itong tinutugtog sa folk at classical music. Ang tunog nito ay lumilikha ng matinis at matigas na tunog kapag pinalo gamit ang mallets. Dahil sa kanyang laki at bigat ay madalas itong makita sa mga malaking pagtatanghal at hindi karaniwang dinadala ng mga musician sa malalayong lugar. Sa Bowhammer Cymbalum ay ginagamit ang bowhammer imbes na mallets. Ang bowhammer ay isang maliit na kasangkapan na isinusuot sa daliri ng musician. Sa dulo nito ay may parte ng bow ng violin, kaya sa halip na simpleng pagpalo sa mga string ay maaaring hilahin, pisilin o pitasin ang mga ito. Dahil dito ay mas maraming tunog ang maaaring malikha at nagiging mas expressive ang pagtugtog ng cymbalum. Dagdag pa rito ang Bowhammer Cymbalum ay naging kilala rin dahil kay Michael Masley na isang musician mula sa Amerika. Siya ang nag-imbento ng bowhammer at bumuo ng natatanging paraan ng pagtugtog gamit ito. Sa kanyang style ay nagsusuot siya ng bowhammers sa halos lahat ng daliri niya maliban sa thumb. Dahil dito ay nagagawa niyang lumikha ng tunog na parang pinaghalong violin, gitara at percussions. Ang ganitong paraan ng pagtugtog ay hindi maaaring gawin sa tradisyonal na cymbalum na gamit lang ang mallets. Gayun din naman isa sa mga dahilan kung bakit espesyal ang Bowhammer Cymbalum ay dahil sa kakaibang tunog na kayang likhain nito. Ang tradisyonal na cymbalum ay may matinis at matigas na tunog. Pero ang Bowhammer Cymbalum ay kayang lumikha ng mas banayad, dumadaloy at soft melody. Isa pang kagandahan ng Bowhammer Cymbalum ay ang pagiging versatile nito sa iba't ibang genre ng music. Hindi lang ito ginagamit sa folk at classical music, kundi maaari rin itong gamitin sa modern, ambient at experimental music. Number 9. Hydraulophone. Ang hydraulophone ay isang kakaibang instrument na gumagamit ng tubig para makagawa ng tunog. Hindi ito tulad ng ibang instrument na gumagamit ng hangin o kuryente. Ang tubig na dumadaloy sa mga butas nito ang gumagawa ng tunog. Ang hydraulophone ay naimbento ni Steve Mann noong 1985. Dahil sa kakaibang paraan ng pagtugtog nito ay naging sikat ito sa mga museum at park. Sa instrumentong ito ay may mga butas kung saan dumadaloy ang tubig. Kapag tinakpan ng isang butas ay nagbabago ang tunog na lumalabas. Ang bawat butas ay may kanya-kanyang nota. Kaya kapag iba-ibang butas ang tinatakpan ay iba-ibang musika rin ang maaaring matugtog. Samantala may dalawang klase ng hydraulophone. Ang una ay ang diatonic hydraulophone na may 12 na butas. Ang pangalawa naman ay ang concert hydraulophone na mas malaki at may 45 na butas. Ito ay ginagamit sa mga concert o mas seryosong pagtugtog ng musika. Gayun din naman, isa sa mga kilalang hydraulophone sa mundo ay matatagpuan sa Ontario Science Centre sa Canada. Ito rin ang pinakamalaking hydraulophone sa buong mundo at ginagamit bilang bahagi ng mga public exhibit. Mayroon ding hydraulophone sa Legoland, California kung saan tinatawag itong Aquatune. Ginawa ito para sa mga bata at pamilya na gustong subukan ng kakaibang instrumentong ito. Ang tunog ng hydraulophone ay kakaiba.
Sinasabi ng iba na parang ito ay halo ng tunog ng organ at flute, pero may dagdag na tunog ng tubig na nagbibigay ng kakaibang tunog dito. Dahil sa banayad nitong tunog ay madalas itong ginagamit sa therapy para sa mga may special needs. Dahil gumagamit ito ng tubig ay nararamdaman mismo ng tumutugtog ang daloy ng tubig, kaya mas nakaka-relax ito at madaling gamitin ng kahit sino. Dagdag pa rito, isa rin sa dahilan kung bakit natatangi ang hydrolophone ay dahil ito ay sensory friendly. Ang mga may kapansanan sa paningin ay madaling matuto ng instrumentong ito dahil maaari nilang maramdaman ang tubig habang tumutugtog. Dahil dito ay ginagamit ito sa music therapy para sa mga bata at matatanda. Number 10. Intonaro Mori. Ang Intonaro Mori ay isang kakaibang instrument na ginawa noong 1913 ng isang Italian painter at musician na si Luigi Russolo. Ang instrumentong ito ay ginawa upang lumikha ng iba't ibang ingay na hindi karaniwang ginagamit sa musika. Hindi ito tulad ng piano, gitara o iba pang normal na instruments. Ang tunog na ginagawa nito ay galing sa mga ingay ng pang-araw-araw na buhay tulad ng ugong ng makina, kaluskos at malalakas na tunog. Samantala si Russolo ay bahagi ng Futurism Art Movement na isang grupo ng mga artist na gustong magpakilala ng mga bagong ideas sa sining at musika. Sinulat niya ang isang document na tinatawag na L'Arte dei Rumori o ang sining ng ingay. Sa dokumentong ito ay sinabi niya na ang tunog ng makabagong mundo tulad ng tren, eroplano at factory ay maaaring gamitin sa paggawa ng musika. Para kay Russolo, ang ingay ay isang mahalagang bahagi ng buhay, kaya dapat din itong gamitin sa sining. Gayun din naman, ang Intonaro Mori ay mukhang isang malaking kahon na may speaker sa harap. Sa loob ng kahon ay may isang string na gawa sa bituka ng hayop o metal. Kapag hinihila ito, ay lumilikha ito ng tunog. May lever din sa ibabaw ng kahon na maaaring pindutin o hatakin para baguhin ang tunog. Dahil dito ay pwedeng maging iba-iba ang tunog na nililikha ng instrument. May iba't ibang klase rin ng Intonaro Mori at bawat isa ay may sariling tunog. Ang ululatore ay parang alulong ng hayop. Ang ronzatore ay parang malakas na ugong. Habang ang crepitatore naman ay parang tunog ng mga nababasag o napupunit na bagay. At noong 1913, unang ipinakita sa publiko ang Intonaro Mori sa isang theater sa Modena, Italy. Maraming tao ang nagulat sa kakaibang tunog nito. Ang iba ay natuwa pero may iba rin na hindi nagustuhan ng ingay. Ngunit noong 1914 ay dinala ni Russolo ang kanyang mga instruments sa iba't ibang lungsod tulad ng Milan, Genoa at London. Gusto rin niyang ipakita sa lahat na ang ingay ay pwedeng maging bahagi ng musika.